Madalas, lumalaki tayo na bitbit na natin yung mga tradisyonal na pananampalataya na ipinasa pa sa atin ng mga magulang at lolo't lola natin, di ba? Pero paano kung may isang grupo o kilusan na biglang sumulpot at direktang humahamon sa lahat ng mga nakagawian nating iyon? Sa pagsusuring ito, pag-aaralan natin ang mga turo ng isang natatanging alternatibong espiritual na kilusan dito sa Pilipinas. Hihimayin natin ang teolohiya ni Narciso Olalo. Gagamitin natin mismo yung kanyang mga opisyal na doktrina, social media posts at mga mismong pahayag niya. At para malinaw, wala po tayong papanigan dito. Magiging objektibo tayo para maintindihan lang talaga natin kung ano nga ba yung pangaral niya at bakit ito sinusunod ng iba. Okay, let's dive into this. Mapapansin nyo agad kung gaano katindi yung mensahe na to. Ayon mismo sa dokumento ni Olalo, isa itong direktang mensahe na natanggap niya raw mula sa Diyos noong 2013. Dito nakatayo yung buong pundasyon ng kilusan niya. Isa itong napakalinaw at medyo nakakakilabot na pahayag na naghihiwalay agad sa mga naniniwala at sa mga hindi. Wala raw pilitan kasi ayon sa kanya, yung mga ayaw maniwala, ipapaubayan na lang niya sa Diyos at Diyos na raw ang bahala sa kanila. So unang bahagi natin, ang piniling kasangkapan. Dito natin makikita kung paano na inaangkin yung tinatawag niyang unang pwesto. Dito talaga itinatag ni Olalo yung otoridad niya. Hindi lang siya nagpapakilala bilang isang ordinaryong faith healer, sinasabi niya na siya ang mismong number one instrument na pinili ng Diyos. Tingnan niya yung maituturing nating spiritual resume niya. Kaya niya raw magpagaling gamit lang yung boses niya, kaya niyang maghula ng mga trahedya at magbasa ng mga kasalanan. Pero ang pinaka-interesting dito ay yung panglima, ang mahigpit niyang rule na walang kahit anong bayad ang lahat ng ito, bawal maningil. At nililinaw niya na hindi siya ang mismong nagpapagaling, si Jesus daw ang manggagamot at siya channel lang o daluyan ng kapangyarihan yon. Pangalawang bahagi, ang kapangyarihan ng isip. Isa itong napaka-unique na inaangkin niya na talagang naghihiwalay sa kanya sa ibang mga nangangaral. Ito yung aspetong talagang kakaiba kumpara sa mga karaniwang faith healers na kilala natin. Tinatawag niya itong power of mind. Ayon sa kanyang mga profile documents, dahil daw dito, kaya niyang idetalye yung buong buhay ng isang tao sa pamamagitan lang ng pakikipag-usap sa kanila. At get this, ang mas nakakagulat pa, gumagana raw ito pati sa mga kaluluwa o espiritu. Ibig sabihin, kaya niya raw makita yung mga kasalanang ginawa ng mga taong matagal ng patay. Imagine that. Moving on sa ikatlong bahagi, mga patakaran ng kaluluwa. Ito yung malaking tanong. Saan ba talaga tayo pumunta kapag namatay tayo? Now what's really interesting about this slide is yung eksaktong post na ibinahagi niya patungkol sa isang yumaong bata. Madalas nating iniisip, nakakagala ba yung kaluluwa natin pag namatay tayo? Well, sa mahabang social media post na ito, kinuwento niya ang isang umanong banal na engkwentro. Dito niya pinaliwanag na may napakahigpit na pisikal na patakaran ang kabilang buhay. Hindi daw pwedeng kung saan-saan lang pumunta ang kaluluwa, may mga limitasyon at bawal itong lumabag sa mga itinakdang lugar. Para mas magets natin kung gaano ka-radical to, ikumpara natin. Sa isang banda, nandyan yung mga tradisyong kinagisnan nating mga Pilipino. Diba? Nagpapamisa tayo sa bahay kapag death anniversary at minsan nililipat pa natin yung mga buto ng mahal natin sa buhay para magkakasama sila sa isang family mausoleum. Pero sa kabilang banda, tahasang kinokontra ito ni Olalo. Sabi niya, ang kaluluwa babalik lang sa dalawang lugar, doon sa mismong spot kung saan siya namatay at sa orihinal na hukay kung saan siya nilibing. So ang punto niya, walang silbi yung mga misa natin sa bahay kasi wala namang kaluluwa doon. At kahit ilipat mo pa yung buto sa ibang sementeryo, hindi raw susunod yung kaluluwa doon kasi babalik na lang sa alikabok ang mga butong yun. Ikaapat na bahagi, ang 9 days na embodiment. Dito papasok yung sinasabi niyang window of time na literal na magsasara pagkatapos ng 9 na araw. Kung nahigpitan kayo sa rule niya sa lugar, mas mahigpit yung turo niya pagdating sa oras. Tingnan niya yung timeline na to. Pagkamatay mo, sa unang 9 na araw, literally, nakapending ka lang. Maghihintay ka ng hatol. Pero pagdating mismo ng ika-9 na araw, game over. Ibinababa na ng Diyos yung pinal na desisyon, paraiso o impyerno. At ang pinakamabigat dito, paglampas ng day 9, kahit anong dasal o iyak ng mga pamilya na naiwan dito sa lupa, wala na raw itong magagawa. Silyado na ang kapalaran ng kaluluwa.
At hindi siya gumagamit ng malalambot na salita pagdating sa kaparusahan. Sa kanya, ang impyerno ay hindi isang spiritual na metapora lang. Literal na nagliliyab na lava ito. At yung bawat kaluluwa raw doon nakakaramdam talaga ng matinding init at sakit. Bakit niya kailangang ituro ng ganito ka-graphic? Kasi katwiran niya, kung hindi natin iisiping totoo at literal yung hapdi habang buhay pa tayo, hindi raw talaga tayo matatakot gumawa ng masama. At hindi tayo magbabago. Ikalimang bahagi, 3 banal na kinakailangan. Ito na ang nagsisilbing ultimatum niya para sa ating lahat na nabubuhay pa. So, the crucial point is, paano nga ba tayo makakaiwas sa kaparusahan yon? Dito papasok yung 3 steps na ito na hindi raw pwedeng skip. Una, kailangan mong pagsisihan ng lubusan ang mga kasalanan mo. Pangalawa, dapat may totoong pagbabago. I-renew mo ang pamumuhay mo bilang Kristiyano. At pangatlo, magkaroon ng matinding pananampalataya. Pero ito ang malaking catch dyan. Kailangan mong gawin yan ngayon. Kasi ayon kay Olalo, kapag patay ka na, paano ka pa magbabago? Wala ka ng katawan. Hindi mo na maitatama ang mga pagkakamali mo. Ang kaligtasan mo ay 100% nakasalalay sa mga choices mo right now habang humihinga ka pa. Para tapusin itong pagsusuri natin, gusto ko kayong iwan sa isang napakagandang katanungan. Nakita naman natin kung paano direktang kinokontra ni Narciso Olalo yung mga tradisyong matagal na nating nirerespeto. Paano kaya nakakaapekto ang ganitong mga klaseng alternatibo at matatapang na paniniwala sa paraan ng ating pagluluksa o sa pagtingin natin sa kaligtasan? Napapaisip tayo, di ba? Paano binabago ng mga kilusang ito ang mismong fabric ng ating mga tradisyon sa komunidad? Isang malaking puzzle na magandang pagnilayan habang inuunawa natin yung iba't ibang uri ng pananampalataya sa paligid natin. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin sa paghimay ng paksang ito. Hanggang sa muli!